Kung ayaw mo mabudol, panoorin mo itong video na ito. Alam mo, maraming klase ng pangbubudol. Nagaganap yan sa relationship, di ba? Mga magjojowa, yung lalaki, fuckboy, yung babae, maharot. Bibigyan ko kayo ng idea ng mga bagay-bagay tungkol dyan. Dahil alam mo, tayo rin, nabudol din tayo once upon a time. Kahit po sa pagpunta natin sa mga restaurant, di ba? Pag tingin mo yung menu, yung pagkain, parang ang sarap-sarap, ang dami-dami. Pagdating sa'yo, patay ka. Parang binawasan na nung nagluluto. Kahit po sa mga online shop, di ba? Pag order mo, parang ang ganda-ganda. Tapos, i-add to cart mo. Tapos pagdating sa'yo, kakaiba na itsura. Ayan po yung mga klase ng pambubudol. Kaya dito sa Banat by 360, tatalakayin natin ng lahat ng bagay. Lahat ng mga makikita natin, isi-share ko sa inyo. Lahat ng mararanasan ko, isi-share ko sa inyo. Yung mga restaurant na pinupuntahan natin, yung mga hotel na pinupuntahan natin, mga bakasyonan na pinupuntahan natin, ikikwento ko sa inyo, raw na raw. Hindi po ako mag-hold back. Alam nyo kasi marami ho sa mga vlogger, nagre-review, hindi para i-review talaga. Nagre-review para mag-promote kasi inisponsoran sila nung certain restaurant na yun o kaya nung bakasyonan na yun. Tayo hindi. Ayoko ng libre. Bakit? Pag libre kasi kontrolado kanila eh. Kontrolado nila yung sasabihin mo. Kaya tayo, gagastos tayo para talagang wala silang impluwensya sa ating review. Kung pangit, pangit. Kung maganda, aba, talagang i-recommend natin. Yun ang aking goal dito sa Banat by 360. At kahit po sa mga gadgets, kahit po sa mga ino-order online, i-review din natin yan. Kasi ako kung hindi nyo matatanong, yan po ang aking melatonin. Yan po ang aking pampatulog, yung add to cart. Sa katunayan, mahilig po ako kahit yung mga maliliit lang na mga bagay-bagay. Alam mo yung pagka nagustuhan ko, tapos pagdating, hindi ganito itsura nito i-share ko sa inyo para at least meron kayong idea. Hindi para magbenta hindi yun ang aking purpose dito. Ang purpose ko dito, para makita ninyo, uy, hindi pala okay yun, pangit pala yun. Alam mo kung ba't ko naisip yan? Kasi ugali ko din po yan. Ugali ko din pong manood ng mga review. Tingnan yung mga video patungkulo sa mga pasyalan, kapihan, kainan, at kung ano-ano pa. Yan po yung gustong-gusto ko. Ang kinadidismaya ko lang, minsan yung mga nagre-review, hindi naman makatotohanan. Kasi halimbawa, may isang usong lugar. Sasabihin nila, Instagrammable, okay to, trending to. Pagpunta ko, walang kwenta, hindi masarap. Ang pangit ng serbisyo. Ba't di nila sinabi yun? Hindi tama yun. Kasi niloloko nila yung tao. Yan ang ating goal dito sa ating Banat by 360. Hindi kayo lokohin. Siguraduhin talaga na yung mga lugar o kainan ay maganda. Bakit ko ginagawa ito? Bigyan ko kayo ng background ng Banat by, yung aking original channel. Doon po, politika. Pero sa totoo lang, nagsimula ako doon dahil gusto ko lang magkomento sa mga nakikita ko sa lipunan, lalong-lalo na sa gobyerno. Sabi ko nga noon pag naiinis ako sa mga patakaran o di kaya sa mga government official na niloloko yung mga Pilipino, hindi ko mapigilan yung sarili ko magsalita. Doon ako nagsimula. Kaya nga daw ako tinawag na Banat by kasi banat daw ako ng banat. Kasi kabanat-banat naman din talaga ang mga government official. Kung hindi tamad, bangag. Pag may nakikita ako, ayoko talaga na manahimik lang. Gusto ko sabihin ko. Doon nagsimula yung Banat by. Hindi naman po ako nagsimula doon dahil gusto kong gawing karir ang pagpupolitika. Hindi naman po ako nagsimula doon para i-career ang pagbablog sa politika. Nagsimula talaga ako doon kasi yun yung aking nasa puso. Gusto ko lang ilabas. Gusto ko lang i-share. Kaya ganoon din dito sa Banat by 360. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga karanasan sa mga bagay-bagay sa mundo na ito. At the same time, pag meron naman po tayong konting karunungan, akin ito ibabahagi din sa inyo. Sabi nila, pag matanda ka na daw, wala ka na daw matututunan. Hindi po totoo yan. Ako po kasi naniniwala ako, ang pag-aaral o ang pagtututo sa mga bagay-bagay ay hindi dapat nagtatapos kahit matanda ka na. Hanggang tumanda ka, dapat ikaw ay may puso na parang bata na gusto mong matutunan ng lahat ng bagay. Kaya nga ako, matanda na po tayo. 49 na po tayo actually. Magpi-50 na ho tayo next year.
gusto ko pa pong mag-expand at matuto pagdating sa vlogging. Since ito naman ang gusto kong gawin sa buhay ko dahil alam mo naman, ako po'y opinionated, madaldal. Gusto kong mag-explore pa at matutunan pa. Kaya nga ang ginawa ko, nag-aral po ako ng mga YouTube lesson tungkol sa pagbablog at kung ano-ano pa. Araw-araw halos inaaral ko po yan kasi gusto ko nga matuto. Alam mo, minsan kasi pag matanda na, wag naman po magagalit yung ating mga lolo't lola dyan ha. Sarado na po yung isip natin. Meron na tayong ganitong klaseng prinsipyo sa buhay. Kinalakihan ko na yan. Kamamatay ko na yan. Minsan tayo ganun eh. Yung ating puso na parang, hindi, eto na yung pinaniwalaan ko. Dapat ganitong gawin mo. Kasi yan ang tinuro sa akin ng lolo't lola ko. So pasa-pasa yung turo sa'yo. Hindi mo na ngayon alam ano dahilan. Halimbawa, dati may nagsabi sa akin, bawal ka nang maligo bago matulog dahil daw masisira ang ulo mo pagka natulog kang basa ang buhok. Buti na lang, wala na akong buhok nun. Tapos, nung inaral ko, wala namang scientific na explanation na bawal matulog pagka nakaligo ka. As a matter of fact, dapat nga maligo ka. Bakit? Dudumi yung kama mo. Pero meron tayo kasing mga ganong klaseng pasa-pasang kaugalian. 'Di ba? Na bawal ka nang maligo. Ewan ko kung natandaan nyo pa yan ha. Yung mga matatanda, alam pa po yan. Bawal ka maligo bago matulog. Bawal ka magwalis sa gabi kasi lalabas daw ang swerte. Mga ganun ba? Mantakin mo, lahat ng dumi sa bahay mo, sisinghutin mo habang natutulog ka dahil hindi mo winalis. Pambihirang buhay, oo. Marami tayong ganyan na pinaniniwalaan, nakala natin totoo. Pero in reality, hindi naman pala. Kasi nga, pinasa-pasa lang sa atin. Tapos, ayaw pa natin mat-aral. Kaya nga yung mga prinsipyong, yan ay kinalakihan kong paniniwala. Hindi na ako magbabago dyan. Mamamatay na ako. Talagang mamamatay kang ganyan. Kasi dapat lahat ay kini-question natin. As a matter of fact, yan po ay nasa Biblia. Kung maaalala nyo, ang unang disipulo ng Panginoong Hesus, 12 sila, wala doon si Pablo o si Paul. At nung si Paul dumating, may mga Christian community na. At yung isang Christian community na, yung Berean Christian, pag may dumadating na nagtuturo sa kanila about the gospel of Christ, hindi nila ito tinatanggap basta-basta. Talagang sasaliksikin nila. Sisiguraduhin nila kung tama ba yung tinuturo. Kahit si Pablo, yun din ang sinabi. Kasi nga po, si Pablo bago lang eh. Nauna yung unang 12. Kailangan busisiin ninyo, siguraduhin ninyo yung itinuturo nung unang disipulo ay dapat ganun. Kung ano talaga yung nasusulat, yun dapat. Kung i-apply mo yun sa buhay, dapat ganun tayo. Pag may nakita tayo, suriin natin. Huwag lang natin bastang paniwalaan. Minsan kasi hindi na natin tinitignan yung mga bagong pag-aaral. Halimbawa na lang sa gamot. Tandaan ninyo, ang science ay araw-araw nagkaka-discover yan. Kahit dun sa mga gamot na tinitake na natin, may mga bagong pag-aaral dyan na kung saan yung pala masama ang epekto nito. Kaya dapat tayo ho'y nagre-research. Kaya nga nabudol ang Pilipinas eh. Dahil kinalimutan natin ang mga lesson ng kasaysayan eh. Dapat ganun din, hindi lang sa politika. Kahit sa mga buhay natin, ganun tayo, nagsasaliksik tayo. Huwag lang tayong tanggap ng tanggap. At yun ang purpose ng Banat by 360. Bigyan kayo ng dagdag na karunungan. Hindi ko sinasabing ako na magaling ha. Hindi ko rin sinasabi na lahat alam ko. Ako'y magbabahagi lamang ng mga opinion ko sa mga bagay-bagay na nai-experience ko, pinupuntahan ko. Ano meron dito, ano meron dyan. Tapos kayo na mag-conclude kung anong gusto ninyong gawin. Kung pupunta rin po ba kayo doon, kakain din po ba kayo doon. Ibibigay ko sa inyo yung opinion raw para hindi kayo mabudol. Alam mo, natanong ko sa sarili ko, hindi ba masyadong late na itong gagawin ko kasi matanda na ako. At yung iba dyan, sa mga nagtatanong, Banat Bay, sinasabi mo ba na kailangan talaga magkaroon ng pagbabago at pag-aaral sa mga bagay-bagay? At sinasabi ninyo, matanda na kami. Kung ano na lang yung alam namin. Alam mo, huwag niyong tinitingnan ng edad. Kung maaalala niyo yung may-ari ng KFC, si Sanders, alam niyo ba na siya po ay ilang beses nag-fail sa business? Lahat ginawa niya. Hanggang 60 years old na siya, nagsimula siyang magprito ng manok sa isang gas station. Doon mismo sa kanilang parang kitchen. At doon siya nagsimula magbenta ng manok. Noong unang bahagi ng pagbebenta niya ng manok, nag-fail ito. Imaginein mo yun. 60 years old ka na, nag-fail ka pa. Paano?
Kung tumigil siya, edi wala sana tayong masarap na KFC. Which is totoo naman, masarap naman talaga siya. Kahit ang dami ng lumalabas na restaurant na manok ang menu, iba pa rin talaga lasa ng KFC. Bakit to? May isang tao na matanda na kahit nag-fail siya, ay never stop na mag-aral at matuto at gumawa ng mga bagong bagay. Patuloy pa rin siya. Alam mo yan ang isang prinsipyo na dapat natin tandaan. Hindi porket matanda na tayo, hindi na tayo magbabago o hindi na tayo matututo. Dapat kahit matanda, magsimula ka pa. Paano pa yung mga mas bata dyan? Minsan nga tinatanong ng iba kung may regret daw ba ako sa buhay ko. Oo. Sa totoo lang meron. Ano yun? Sana gusto kong mag-explore na marami pang gagawin noong bata ako. Pero gayon pa man, hindi pa huling lahat. Hanggang kaya, hanggang tumatayo. Ang katawan mo ibig ko sabihin, hanggang tumatayo pa po tayo. Kasi naisip ko yan Kailan ka magbabakasyon? Kailan ka mamamasyal? Pag hindi mo na kaya? Pag lulumpo-lumpo ka na, paka-wheelchair ka na? Hindi dapat ganun. Kasi ang problema ngayon, ang mindset ng mga tao, tatrabaho, mag-iipon, tapos pag matanda na, magre-retire. Kaya ang problema, dahil hindi ganun kadali mag-ipon sa Pilipinas, ang gastos ng bilihin, ang baba ng sahod, hanggang tumanda ng kaiipon, hanggang nagkasakit na, hanggang napilay na, nagka-diabetes na, kung ano-ano ng stroke ang naranasan sa buhay, hindi na makatayo na maayos, hindi na makalakad na maayos, tsaka pa titigil magtrabaho, at tsaka pa mamamasyal at mag-e-explore ng mundo. Wala na, hindi na kaya. So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Habang kaya pa, siguro naman 50 years old, kayang-kaya pa natin mag-ikot. Kaya pa natin mamasyal, kaya pa natin gawin ng mga bagay-bagay. Gawin na natin. Baka sabihin ng iba dyan, may pera ka kasi banat ba? Hindi ho totoo yan. Pera is not a problem o money is never a problem. It's your mindset. Ang daming pwedeng pasyalan dyan na makakatipid naman. Kung mag-i-explore nga tayo, ang dami mong pwedeng kainan na masarap na hindi mo naman kailangan gumastos. Explore natin yan. Anong pinagkaiba nung dati kong vlog na ginagawa dito, yung Banat by Adventure sa ngayon? Yung dati kasi, ginagawa natin yun, sinimulan natin yun. Kahit pa paano, meron tayong pattern na tinitignan ng mga YouTuber. Meron tayong ginagaya ng mga American YouTuber. At nung una, ang iniisip ko talaga is yung content. Iniisip ko yung views. Siyempre, sino ba naman ang gustong gumawa ng content na walang views? So yun yung iniisip natin. Although, nag-i-enjoy ka naman, pero ikaw lang ang nag-i-enjoy. Dito sa Banat by 360, una natin gagawin is mag-enjoy tayo. Mag-e-enjoy ako, gagawin ko yung mga gusto kong gawin. Pangalawa, gusto kong may matutunan kayo. Importante yun. Gusto ko habang pinanunood nyo itong Banat by 360, naiengganyo kayo na gawin din yung aking ginagawa. At kung may mga magagandang lugar na kailangan puntahan, ay puntahan. Kung may mga magagandang dapat gawin o bilhin, bilhin. You have to enjoy life. And that is the purpose of this Banat by 360. At ang gagawin nating style, very raw lang. Ano ibig sabihin nito? Huwag na masyadong maraming editing. Kasi ang tendency, pag marami kang editing pang gagawin, hindi ka makagawa ng vlog. Ang gusto ko ipakita sa inyo, yung raw na na-experience ko. Habang na-experience ko, ang gagawin lang nating editing, syempre, yung pagtitrim lang ng mga videos, pagsasama-samahin lang natin. Tapos kayo na ang humusga. Pero take note minsan baba na tayo na baka ma-offend ka. Kasi dalawa lang naman yan sa buhay. Pag may narinig ka na hindi tulad ng iyong paniniwala o hindi tulad ng iyong kinagisnan, maaaring ma-offend ka o magbago ka for the better, di ba? So nasa sayo na yan. Ako kasi, ugali ko na po pag ako nakakarinig ng bagong karunungan o bagong kaalaman na hindi yun ang aking pinaniniwalaan, tinatanggap ko po pagkatama. Pag mali naman, di itatapon ko lang. Pero pinapanood ko pa rin. Alam mo, ang swerte nga ng mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z. Kasi may ChatGPT na, may Gemini na, may AI na. Alam mo, hindi masama ang AI. Ginagamit lang ng masama ng mga ibang tao o mga netizen ang AI para makapanloko ng kapwa. Pero sa totoo lang, hindi ho masama ang AI o yung mga ChatGPT. Ang dami mong matututunan doon. At ang maganda doon, pwede mo silang kausapin para malaman mo
kung ano yung mga bagay-bagay sa mundo, kung ano yung pwede mong pasyalan sa lugar na yun. Kausapin mo lang na parang tao. Saan ba ako magandang pumunta na cafe o restaurant dito sa lugar na ito? Dahil nga yung AI ay maraming kaalaman, titingnan niya mga reviews ng mga restaurant na naandun. Isipin mo, ang dami mong pwedeng gawin. Kailangan maging open lang tayo. Yan ang aking sinasabi. Open, mapanuri, tapos magbigay tayo ng sarili nating konklusyon. So paano mga banateros ha? Manood lang kayo. At kung meron kayong suggestion, i-comment nyo sa baba at babasahin ko. Promise, babasahin ko lahat kasi gusto kong matuto sa inyo. Yan nga ang aking goal dito sa Banat by 360. Magkaroon ng community na matututunan ko sa inyo. Gusto ko lahat tayo excited dito. Magbigay kayo ng mga gusto nyong puntahan ko, susubukan natin. Hanggang kaya ng ating schedule, hanggang kaya ng ating financial, gagawin natin pumunta. At i-review ito mga to. Para naman may bahagi ko sa inyo kung ano yung okay at pangit dun sa lugar o kainan na yun. Okay mga banateros ha, expect ko yung inyong comment dyan. Pero expect ko din na sana mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito. Promise ko sa inyo, marami kayong matututunan at magiging masaya itong vlog na ito. Excited na tayo. Salamat po, ako po si Banat Bay.